Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinyas? This is the Princess of the Universe, Maui Spencer. Welcome sa ating recorded vlog. Okay, ginanahan ng iyong prinsesa na mag-record ng video para sa inyo. Kasi, syempre, isa lang yung topic natin kanina about VP Sara. So, kung hindi po napapanood, panoorin nyo po yung ating live video about VP Sara na mukhang kinakawawa. And also, meron din po yung maiksing video kung saan in-extract ko po yun sa ating live para i-upload. Para naman dun sa mga tao na gusto lang nila maiksi yung ating reaction sa topic. Pero ito nga po ang isa sa mga niready kong topics na hindi ko na-discuss kanina. And sabi ko, hindi pa ako masyadong inaantok, mag-record tayo ng video. May panibago na naman pong kasinungalingan si Thinking Pinocchio. Teka, lagyan ko ng label yung ating traffic. Hold on. Okay. Dali ha. Ang haba naman. Okay, sige. Ganyan kaya. Sige. Okay. Lagyan ko lang po ng label. Panibagong kasinungalingan ni Thinking Pinocchio. Bakit Thinking Pinocchio? Di ba nga si Pinocchio kapag nagsisinungaling, humahaba ang ilong. Akyat-akyat ng very light. Akyat-akyat. Yan. Sige pa. Yan. Ang panibagong kasinungalingan ni Taning. Diyos ko po. Kasi nag-verify ako ng balita about Mike Enriquez. Namatay na nga po si Mike Enriquez, sumalangit nawa. Ano po, isa sa mga journal or isa sa mga newscaster ng GMA7. And nakita ko po, ang isa sa mga post ay galing kay, bilang, di ba, pakikiramay, galing kay Sinking Sinoy. Hindi ko alam kung ano ang kinamatay ni Mike Enriquez. Hindi rin naman yata siya masamang damo. Ano ba yun? Masamang damo ba si Mike Enriquez? Hindi naman. Pero parang may pagkapinklawan yan si Mike Enriquez. Ito nga po yung pagbati ni Sinking Sinoy. Pagbati, ano tawag dyan? Pakikiramay. May your soul rest in peace. Bakit kasi si Mike Enriquez ang kinuha? Meron pang hindi siya ang lesser evil. Ano ba? Is Mike Enriquez there? Anyway, never mind. So, okay, okay. Confirm kasi may mga nakita akong post na pumanaw na nga daw si Mike Enriquez, yung kapartner ni Machanko sa 24 oras. So, scroll pa ako, baka may panibagong update kay BFF natin. At nakita ko tong shinare niya na cartooning or siguro this is an editorial cartooning or yeah. And nagulat ako sa kanyang description or sa kanyang caption. Sabi niya, hindi daw niya kailangan ng pera, hindi daw niya kailangan ng sobrang dami ng pera para sa kanyang sarili. Tulugo! Naniniwala po ba kayo? Sige, may survey po tayo dyan, Naniniwala ba kayo na si Taning ay hindi sugapa sa pera, mga ate at kuya, ha? Iko-comment nyo yan dyan sa, mag-participate kayo sa ating survey, Tigilan mo na ngayon mga kasinungalingan mo, akla. Hindi mo kailangan ng pera, kaya humahaba ang ilong mo sige, i-debunk natin yung mga sinabi niya, So, shinare niya yung kanyang personal post sa kanyang personal Facebook account. Ayan. I was chatting with a friend, sabi niya. I was chatting with a financial expert friend, the real thing, not one of those self-proclaimed self-help financial gurus. So, merong magaling siyang kaibigan. May kaibigan siyang financial expert who was encouraging me to someday join a top-tier hedge fund. Sabi, sumali ka sa isang kabugerang or bonggang-bonggang hedge fund. As the conversation went on, I said that honestly, I wanna make lots of money because of two reasons, sabi niya. So, gusto naman daw niyang gumawa ng maraming pera or magkaroon ng maraming pera sa dalawang kadahilanan. Una, see the world as much as I want, which is woefully cheap in relation to how much money I'll make while working for a hedge fund. So, siguro kapag sasali si Akla dito sa hedge fund kinemilatik, mas magastos kesa yung, di ba, mamasyal siya abroad. Mukhang malaking investment na kinakailangan or malaking halaga. Use the excess earnings to send somebody smarter than me but who's stupider than me when it comes to money
to a top-tier university. What? Gusto niyang kumita para may mapag-aral? Ganon? Pero dapat yung papag-aralin niya ay papapasukin niya sa isang kilalang universidad. Gusto magpa-school, pangarap ni Akla na magkaroon ng eskolar. Tama ba pagkakaintindi ko? Gusto niya mag-sponsor ng isang gustong mag-aral sa isang kilalang universidad, hopefully in the Philippines naman. Or baka kaya niya magpa-aral din sa UK ng kung sino mang i-sponsoran niya. Malay niyo, di ba, may jowa siya or may natitipuhan siya or may gusto siyang tulungan, may kawang gawa thing eh. Pero dapat daw medyo mas bobo pagdating sa kanya. Pagdating sa finances kumpara sa kanya. Yung kanyang pag-aaralin. Ayun lang, kasi sa totoo lang okay na ako. Okay na daw siya. I don't need a lot of money just for myself. I am 99% contented as it is. Sa kunat kong to, I can make do so with so much less. Marami daw siyang magagawa kahit kaunti lang ang kanyang budget. 'Di ba? Marami siyang magagawa sa kakaunti niyang budget kasi makunat daw siya. Hindi ko alam kung traits yan ng mga Bulakenyo. Ang alam ko ang mga Bulakenyo hindi naman ganyan ang character traits. But maybe depende rin yan sa tao kung gusto mo talagang tusok ka. Mukhang tusok sa pera si Akla, 'di ba? Pero hindi ako naniniwala na hindi siya dalok-dalok o hindi siya sugapa sa pera, mga ate at kuya. Pangarap lang daw niya na makita ang buong mundo. Ayan. So, ibig sabihin niya, pangarap niya na mag-travel anytime he wants. Katakataka nga to eh. Sabi ni Miss Marlica, namamalimos lang daw to dati sa Anemika nung pumunta ng US. Pero Diyos ko, di ka naman makakarating ng US kung wala kang maraming pera. 50,000 pesos na plane ticket back and forth, kulang pa yan. Syempre dapat meron ka ring hotel accommodation, may budget ka rin kapag namasyal ka sa Anemika. Pero si Akla nakakapamasyal sa Anemika, di ba? At nakakapagliwali, Singapore, Japan. One time nung nagpunta siya sa Japan, nung sumama siya sa state visit ni Papshi, umuwi pa siya saglit sa Pilipinas, di ba? Umuwi siya kasi may binuting-ting sa bahay niya, parang ganun. Or may naiwanan or something. And then bumalik ulit ng Japan. So, ibig sabihin, maraming pera si Akla. Kaya ang tanong, saan nang gagaling? Tamad naman siyang mag-vlog. Sa Facebook, ganun din. Wala naman siyang masyadong live dito, kahit scroll pa natin. Wala siyang mga live. Ang followers niya, 2 millions. Kung ako may 2 million followers on Facebook, kasi ang followers niya sa YouTube, like 350,000 lang. Wala pang 1/6 nito. 'Di ba? Wala pang 1/6 or something, parang 1/6. 1/6. Parang siya, parang 18% ba ang 1/6? Parang 18% lang ang ng followers niya dito sa Facebook. Yung followers niya sa YouTube, kaunti lang kumpara sa 2 million yung followers sa Facebook. As in, gadumi ng kalingkingan yung followers niya sa YouTube. And sa YouTube siya nagbo-vlog. Kung ako may ganitong followers sa Facebook ako magbo-vlog. Mas malaki ang kikitain. 'Di ba? Tapos may mga stars pa yan eh. Yung parang tip din, parang super chat, super thanks, pakulay, 'di ba? Sa Facebook kasi pwede ka mag-send ng stars bilang suporta sa vlogger. Hindi siya nagbo-vlog sa YouTube, sa Facebook. Sa YouTube siya nagbo-vlog, tamad naman. Saan nang gagaling ang pera ni Akla? Wala naman siyang negosyo. Gaano karami ang salapi ni Akla? Na parang stable ang kanyang cash flow. Parang tuloy, meron siyang cash flow. Kung hindi man cash flows. Mukhang may mga pumapasok na pera kay Akla. Na hindi na niya kailangan ng mga hedge fund na tong sinasabi niya. Kasi di ba meron daw siyang kaibigan na naghumihikayat sa kanya, financial advisor na talagang hindi putsu, na ini-invite siya dito mag-invest or kung ano man yung hedge funds na yan, hindi ko nga alam yun eh. Alamin natin. Tapos sabi niya, I don't need a lot of money. Parang hindi siya interesado sa ino-offer sa kanya nung kakilala niya sa isang top tier hedge funds. Kasi kontento na daw siya sa kung anong meron siya. So gaano karami ang salapi ni Akla na kaya niya mag-travel abroad kahit kailan niya gusto, kahit saan, and kaya niya mag-aral abroad. Tapos ang pangarap niya na
makapag-travel abroad, kaya naman daw ng kanyang finances ngayon. At ang isa sa pangarap niya, makapagpaaral din ng ibang tao. Galing sa labis ng kanyang kinikita. Right? Makapagpaaral siya ng iba. Gusto rin niya mag-sponsor, mag-sponsor ng isang scholar or maybe multiple scholars. Kaya daw ng finances niya magpaaral ng isang sponsoran niya sa isang top tier university. So limpak-limpak ang salapi ni Akla. Tapos sabi niya, sa kunat kong to, baka hindi ka makunat Akla, baka tuso ka. Iba ang makunat sa tuso. Kasi kung makunat ka, hindi ka sa abroad mag-aaral. Magtatyaga ka sa Pilipinas or maybe sa mas malapit, Singapore. UK talaga ang tinarget mong pasukan. Ang ganda rin ng educational system ng Singapore, pabalik-balik ka nga dyan eh. Maybe in Japan. May isa nga dyang building sa Japan na building pala yun, pero building yun na pagkataas-taas, pero universidad pala yun. Top tier university in Japan. Hindi siya mukhang universidad na malawak laang, na may mga football field. No, it's a building, pero eskwelahan. May engineering department, may computer department, kung ano-ano pa. Dapat sa neighboring country ka na lang para hindi magastos. Oh. Ano sasabi mong makunat ka? Hindi ka makunat Akla, kaya humahaba ang ilong mo. Meron ka na namang mga kasi inuuto mo lang ang followers mo, bilib na bilib naman sila. Saan ang gagaling ang pera mo Akla? Kata-kata ka, baka magulat na lang kami, crony ka na rin. Would you agree with me mga ate at kuya? Kung agree po kayo, i-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. O huwag nyo kakalimutang pindutin yung bell icon dyan sa katabi ng ating subscribe button. Tapos piliin nyo yung all na options para every time na nagla-live ako or nag-upload ako ng ganito recorded video, ay ino-notify kayo ng YouTube at hindi kayo late sa ganap. Okay?